Hi Chika Buddies, this is me, ang teenage mom yung gustong yumaman pero ang pera nauubos sa checkout na. Gantong hag talaga masarap sa umaga. Kaso ginawa na ata akong unan yarn. Na para bang ayaw niya na akong pakawalan. At syempre, kailangan natin magtali ng buhok kasi magko-comment na naman din yung mama ko na magtali ka ng buhok mo. Ay, naghilamos, mapagpanggap ka talaga. At tapos mo maghilamos, makipag-chismisan, kanyang ka naman magaling. Ay, diyan ka nagkakamali. Syempre, magsisipag-sipagan ako dito, vlog ko. Ito na talaga, magiging seryoso na. Matagal ko na talagang gustong mag-vlog kasi nahihiya lang ang above na to. Tinatamad ka, hindi ka talaga nahihiya. Guys, ayan na nga, nagising na nga yung prinsesa. Pero syempre, tinoyo muna yan. Hindi ba din bumangon na hindi nagdadrama yan, te? Sabi ko, naima na talaga sa akin. Asawa, check! Ay, sarap tulog. Nagkalat na naman nga ang aso namin dito. Kaya napaulis na naman ang above na to. Parang nag-taping ng action movie sa harap ng bahay. Napapawalis tuloy ng may sama ng loob. May bata na naman na gustong lumabas. At magsasaing na nga ako dyan para sa tanghalian. 2 takal nga lang sinasaing namin mga te dahil kami lang naman ni Amira ang kakain. Ayan, pabuhat pa ng pabuhat ang prinsesa na yan. Syempre, hindi mawawala ang dede time. Iniisip ko na lang talaga dyan kung paano ko i-edit to. Ayan nga mga ate ko, nasa talian stage na kami. Kailangan ko talaga siyang talian kasi kulot ang babae na to. And syempre, para magmukha din siyang malinis. Lagi nga kaming ganito araw-araw. Syempre, bet na bet ko din naman siyang talian. Lalo na kung ganito kaganda yung kakalabasan. After nga namin magtalian, ayan, lumabas na nga kami para bumili ng itlog tsaka kape. Di ko talaga kaya mabuhay nung walang kape ate ko. Nakalabas na naman nga ang prinsesa ko at ayan, nagtatawag pa ng aso yan. At dahil gising na ang Love Honey Bunch so sweet ko, kailangan na nating magligpit ng higaan. Habang nagliligpit nga ako dyan, ay nagkape na si Love Love at naligo na din. Ewan ko ba kung bakit hindi mahilig mag-almusal ng kanin yun, kaya pati ako din na rin nag-aalmusal ng kanin. Nagbabay na nga yan dahil aalis na si Dada para mag-work. Pagkahatid nga namin kay Love Love ay nangapit bahay na nga kami. Malambing talaga si Amira dito sa pinsan niyang si Maki. Alam ko na talaga future netong anak ko. Pagdating nga ng hipag ko ay umuwi na kami ng prinsesa ko para kumain. Sabi sabay kaming kakain tapos tinulugan ako. After ko nga kumain, hintay ko nga lang madighay para mababa ko na si Amira at makapagligpit na ako ng lababo. Nagtapon na rin ako ng basura para ikalat ulit ng aso. At ayan, umira na naman ang sipag-sipagan niya. Nilinis ko na nga to dahil minsan nga ay dito natambay ang prinsesa ko. Hilig sumiksi. Minsan sa ilalim pa yan ng lamesa maglalaro. Di pa yan makokontento, aakyatan niya pa yung damitan niya. Pagtapos niya yan ay binabad ko muna tong mga laruan ni Amira. Naligo na nga din ako at ayan, pagtapos ko maligo gising na siya. Grabe naman makatitig yan. Nangapit bahay na naman nga kami dahil susunduin daw ng hipag ko yung pamangkin ko. At nagluto na nga din si ate ng price pang merienda. Ang kapal talaga ng mukha mo dahil dyan kapag sa kapitbahay nagmerienda. Sino ba namang hindi gugustuhin magbantay sa ganyang kapogi? Pagka alas 5 nga ay bumili na nga kami ng ulam ng prinsesa ko. Ayan te, kaya mo yan. Mabubuhat ka lang naman ng 9 kilo na bata. Carry pa naman ang tahi ko yan. Nagluluto nga ako dyan ng burger steak kaso hindi ko na nabidyohan kung paano ko ginawa. Nagsaing na din ako at pagdating ni Love Love ay kumain na nga kami. Pagkatapos nga namin maglinis ng katawan ng prinsesa ko, ayan, binihisan ko na siya. At simula nga nung natutong dumapato, ang hirap-hirap ng bihisan. At syempre, para mabango pa rin sa pagtulog, ayan, lotion. Yun lang, bye.